information na proper ni teacher. Diba? Mga bagong kaalaman, kailan nangyayari ang bagong kaalaman? Sa lesson proper. Itaguyod ang paglalapa. Ano na to? Mga enrichment activities. Ano pa? O evaluation, application, o ito papasok. Bigyang pagkakataon ng mag-aaral na magsanay sa magkakaibang antas o kompleksidad ng gawain, di ba? Differentiated activities. Ito, dahil kung saan sila magaling, sa inyo yan. Micro. Yes. Correct. Tama si Ma. Ang galing na ninyo. Pwede na tayo kumalimol. Next, meron pa tayong dalawa. Ang ibasa. Sir Arnel. Bigyang pagkakataon ng mga mag-aaral na isulat at ipahayag ang mga susing ideya ng kanilang katamo at nalinang sa aralin. Gabayan ang mga mag-aaral na magkaroon ng refleksyon sa kanilang katutuhan o hamong kinharap. Okay. So, dito binigyan din ang kalawang yugto na, ano yung unang kalawang yugto? Ha? Kalawang yugto. Ano yun? Ha? Yes. May ba tandaan? May ba tandaan? Case stage 1, kalawang yugto, ang sabihin dito ay nasa ikalawang yugto ang critical na pag-iisip. Kasi, mas mayroon siyang, binigyan siya ng malinang ang kanyang kakayahan dahil magbibigyan siya ng mga bagong idea. Diba? Oo. Yun yung punto ng ikalawang yugto. Gabayan ang mag-aaral na magkaroon ng refleksyon. Kasama ito sa kanilang natutuhan o hamong hinaharap. Okay. Klaro na. Ito ngayon ang provision ng paghahanda ng aralin. Of course, binigyan tayo ng pagkagawarang kautusan. Hindi tayo nawawala. Nakaangkla tayo sa Detailed Order number 42, Series 26. Ito yung Detailed Order na magbibigay sa ating gabay tungkol sa paggawa ng bahay aralin. Tandaan natin, Detailed Order number 42, Series 26, dahil dito, 2016, advance yata, 2016, dahil dito, ano to, pinaisip, ginawang, ano na lang, easy na lang yung paggawa ng ating mga bahay aralin. Oo, ito. Pasalamat tayo, meron ito. Okay. Sunod, Detailed Order number 14, Series 2023, Policy Guidelines on the Implementation of the National Learning Camp. Yung sa ELC na mga bahay aralin, napaangkla na yun dito sa Detailed Order 14, dalawa na. Oo. 2023. Yung nag-ELC ngayon, ang format ng bahay aralin na ginawa nila ay itong 14 Series 2023. Okay. Ito na ang bahagi ng bahay aralin. Pansinin natin. Diba sa kasalukuyang kurikulum, parang komplikado ng sitwasyon. Samantalang, merong simpleng paraan ng pamumuhay. Yes. Diba? Kaya naman pa tayong parang dito, samantalang, pwede naman palang gawin. Kasi hindi at klaro. Specific siya, di ba? So, pasalamat na lang tayo. Merong ito din. Ganito na. Pansinin natin. Nawala pa ang mga esensyal na bahagi ng ating bahay aralin? Nawala pa? Hindi. Wala. Andun pa rin. Hindak pa rin sa bagong curriculum. Sa pinutin na curriculum. Okay, ito ang mas klaro. Ay unang bahagi, ikalawang bahagi, yun yung pinaka-importanting bahagi ng aming bahay aralin. Diba? Klaro na, nilalaman, pamantayan, at mga kasanayan sa aralin. Ha? Sabi nila, hindi ba daw nga lar-lar. Ano ang masasabi mo? Pakinggan po
tingin ko, talaga siya talaga yung makikita ko. Sige, Sinong Karen, ano ba ang naiintindihan mo sa mga essential na bahagi ng ating bahay? Mas mapaikli siya, ma'am, pero nandoon pa rin yung mga dapat na matutunan ng mga bata, mga steps sa proseso ng ating pagtuturo. Kasi yung sinauna, maraming mga letra yung nakita. Developmental activities, needs to formative test number 1. Yung ganun-ganun. Okay, Wala na dyan. Ma'am, maganda na sana yung sagot mo. Bakit may pilo pa? Okay lang naman. Sige, maganda kasi pinaikli lang. Oo, pinaikli. Para ako, habang tumatagal, maikli na pa. Pero mas maganda. Kompleto regalos na rin ang mga essential na bahagi ng ating bahay aralin. Hanggang sa pagtataya, anotasyon, may refleksyon. Okay. Thank you, Betty Sara. Yan ang paunang mukha o cover ng ating curriculum kung saan pinagbabasihan ng ating unang bahagi, pamantayang kilalanan, pamantayang pagganap, mga kasanayan at layunin pampagkatuto, nilalaman at syempre celebration. Part na celebration. Ito yung sa bagong mukha ng matatag na curriculum baitang 2 hanggang 10. Okay. Ibig sabihin ng unang bahagi, ano raw ang ibig sabihin ng unang bahagi? Si Ma'am Hida. Ma'am Hida? May daming sinasabi dyan. Ano daw ibig sabihin ng nasa larawan? Mga saklaw na nilalaman, target na pagkakatugnay, kaugnay na talagaw, lalang o disiplina na inaasahan, pagganap, Kailanganin, kasanayan at layunin sa pagpasinyo ng papagtuturo. Okay, ibig sabihin, ang saklaw ng nilalaman, ang target o layunin, klaro na, ang kasama na ang kanyang ang lunsaran ng kanyang pagdidisenyo. Okay, yan ang unang bahagi ng ating bahay aralin. Okay, pangatlong bahagi, pansinin ang pangatlong bahagi ng ating nasa screen. Si Ma'am Ninita, ma'am. Sige, ma'am. Pansinin mo, ma'am. Maraming ganyan kanina si ma'am. Pinalakay ni ma'am. Curriculum assessment. sa bahaging hakbang sa pagtuturo at pagkatuto, andun na ang big ideas, yung curriculum, assessment at teaching, na kinakailangan natin sa paggawa ng bahay aralin. Okay, very good. O, kanina sinabi ni ma'am, may 4 ears at saka 4 eyes. Oh. Dito kayo, dito nakaangla ang mga part sa pangatlong part ng ating bahay aralin. Curriculum, assessment, at saka si teaching. Ibig sabihin, mahalaga sa gawain, mahalagang gawing pampagtuturo ang ginagawa ni teacher as gamit pagturo, at sa mga bata naman ay mga gamit or kagamitang pampagtuturo. Ibig sabihin, hindi po magiging successful ang isang imahe na yan kung hindi magkakaunay ang kanilang curriculum, assessment, at saka si teaching. Sa pangatlong bahagi ng ating bahay aralin, ang una ay pagkuha o pagpukaw ng dating kaalaman. Present, paglalahad ng ating layunin, paglinang at pagpapalalim, paglalahad, pagtataya, anotasyon at refleksyon. So, tama. Kunti na lang. Okay.
balik tayo sa unang bahagi ng ating pag-aralin. Ito ay ano? Ano ang unang bahagi, Sir Arnel? Pamantayang panglalaman. May pamalas? Ako na lang. Ano bang meron sa pamantayang panglalaman? Yun yung unang bahagi. Oo. Pamantayan at mga kasanayan sa aralin. Okay, so sa pamantayang panglalaman, ano nasa loob ng pamantayang panglalaman? Ano ba ang focus? Ha? Sir? Ano piniligan si Sir? May pamalas na nangalan ng kausayan sa pagkakawat ng kabulyaryo, gabayan sa gramatika, inotasyon, pagkakawat ng teksto relatibo, alaman na bula, para bula, ang teksto informatibo, pag-isa at pag-araw. Nagkita din kayo. Kasi kanina hinahanap ko siya. So, sir, ibig sabihin daw na ipapamalas mo ang mag-aaral ang kausayan sa pagpapalawak ng bokabularyo. Makakilari. Dahil yun ang focus, kamalayan sa gramatika, syntax or denotasyon, fonolohiya o konotasyon, or pag-unawa sa tekstong naratibo. Yan. Klaro na. Alamat ba? Pabula, parabula. Diba si Ma'am si Randel, sa halimbawa doon sa mga exercises ninyo, ginagamit niyo ang parabula, ang tuta. Ulit-ulit nga, dito. Nakikita ko kahapon. O, tapos ba't biglang hirap yun kasi? Joke lang, sir. Sige. Ano pa? Hindi na ikaw. Si Ma'am Jeanette na. Sige, pakibasa, Ma'am Jeanette. Pamantayang panglalaman, paglinang ng mga kasanayang produktibo, gamit ang wika upang makalikha ng teksto na matalakay sa mga pagkasaksaing lokal o relihiyon na naampok sa edad at nagsaalang-alang sa kasarian, batay sa layunin, konteksto at target at Ang target sa madla. Ibig sabihin, ang gamit ng wika. Dahil ang wika ay makapangyarihan. Kaya ninyo, o kaya nito, sirain ang inyong relasyon. Naintindihan ako ba natin? Ha? Kaya nito sirain. Kaya nitong buuin ang pamilya. Ganyan ang wika. Ganyan ang kapangyarihan kaya gawin ng wika. Kagaya ninyo. Oo. Hindi ko kasalanan na ako'y minahal ninyo. Okay. Na, ano nga ba ang sentrong hanguan ng nilalaman ng kasanayan sa pangnilalaman? O, saklaw na nilalaman para sa siya ng markahan ng pagod ng piniling nyo. Yes, saklaw. Unang markahan, dalawang markahan, unang linggo, unang araw. Di ba? Oo, sorry kayo. Kasi sa inyo, mga lasikan, unang araw, nag-aking politika. Unang araw ng week 1. Dalawang araw, tatlong araw, ika-apat na araw. Siyaro mawa, pag-iga. Hindi ka mawala. Balik ka sa inyo. Okay. Sunod. Pamantayang nilalaman. May konsepto, katotohanan ng mga impormasyon, ideya at iba pang kaugnay na inaasahang matutuhan ng mag-aaral sa itinakdang panahon. Okay. Sa tamang panahon, hayaan nyo, tayo ay magkakaintindihan din. Sa tamang panahon, makukuha din ni bata ang kasalayan na nais niyang mapagawa. Diba? Day 1. Yung panglalaman. Day 2, day 3. Ganun kayo. Mahal ng ating Vice President. Hindi na talaga mahirap para sa ating ang paggawa ng bagay aralin. Okay. Ang sentrong hanguan
itinakdang nilalaman na lungsaran sa paglinang ng mahalagang kasanayan. Di ba? Paulit-ulit na sinasabi natin ang mga mahalagang kasanayan na dapat natin linangin para sa atin sa ikalawang yugto. Di ba? Klaro na kung anong kasanayan ang dapat nilinang. Okay. Sunod, kapamantayang pagganap. Nandoon ang pamantayang pagganap or ano yun? Alam niyo yan. Nagagamit ng mag-aaral ang pagkakaroon ng kausayan sa wastong gramatika, kaangkupan ng salita, retorika, estilo at estruktura sa pagsasalaysay ng nakawiwiling pangyayari na nalalarawan ng isang lugar o regional na karanasan. Regional na karanasan at sariling karanasan. Yun yung performance standard na gagawin ni Bata. Sunod, sentrong pagganap ng pagkatuto, itinakda ang pagkakaya ng pagpapamalas ng natutunang kaalaman at kasanayan. Alam niyo yan. Sunod, Sentrong pagkadapat na natutuhan sa tunay na buhay ng mismong kagamanan ng pagkakataon. yes. At sinabi ko pa sa inyo sa inyo. Sunod, mga kasanayang pampagkatuto, ito na tayo. Pagkakaroon ng buhay. Diba, si Ma'am? So yung sabi niya kanina, mga araw-araw, sa present, sa experience sa araw-araw. Hindi ka nang pag sinabi ko sa iyo, sige, Ma'am Bolet, pag ilang araw ng Bolet, ano ba ang mahalagang karanasan mo na inyong may babahagi sa iyong makaaral ngayong hapon na ito? Diba, ganyan? Nagtatanong din ba kayo? Yes, ma'am. Yes, Ang ma'am. mahal ko yun. Para mapukaw yung Attention nila, interest. Sunod. Basahin lahat. Gamit ang mga salita sa ilang ngayon na iyon at lokasyon para sa pagkaroon ng pag-usap. Kailangan ng teksto, kasing kahulugan, kasaluhan, pagbibigay ng halimbawa. Yan, kasama yan. So, kung magbibigay ba halimbawa ng salitang magkasipahulugan, kasalungan, or pagbibigay ng mga halimbawa. Eh, mahalaga yan sa wika, di ba? Kasi pag hindi natin, kasi iba-iba ang ilugan. Kagaya ko, nung bago ako galing ako ng Bohol, nung nalipat kami sa lugar namin, biglang sinabi sa akin ng aking kaibigan, sige, kamay na iton. So, meron siyang gusto ipakla. So, syempre, dahil ako, laking puhulanan, kailangan ko rin. Masunurin. Masunurin kasi. Sige. Sunod, nagagamit. Anong oras ba? Bahagi. Wala ba? Wala? 19 minutes pa. Nagagamit ang bahagi ng pananalita sa pagpapahayag. Pag-uri panalawan sa pagpapahayag, payak at may labi. Lapi, Sasaragay mo anak ba? Nagbibigyan kahulugan ng mga Kristong visual. Kaya, Kristo, bibis, logo, icons, markon, at namasid, at napanood, batay sa mga elemento. Tingnan ay sila anak mo, interpret. Then, mga kasanayang, mga target ng kasanayang ililangin sa mag-aaral. Mga tiyak at esensyal na kasanayang gagampanan ng mag-aaral sa magkakaibang antas ng pagganap. So, differentiated activity ang gagawin dito. Yes. Pag mahina, easy lang. Easy lang. May activity na para sa quantity sa ilang. Multiple choice, ma'am. Yes. Tawag mali. Tama mali.
Pero sa ano kayo? Sa kidutin. Sa kidutin. Wala naman. Dapat critical na. Dapat isisip na. Oo. Sinasabi nila. Kasi para hindi sila magka-culture siya. Pagdating sa ibang grade. Pwede man siya rule or cons, ma'am, pero i-modify din mo nga. Anong mali-mali siya? Anong Pero ano yung differentiated ka, diba? Alam niyo. Sige. Sunod. Ang mga targets ng kasanayang hininangin sa mag-aaral. Ito pa. Kakayahan, ipamamalas, ang pagganap sa mga gawain ayon sa itinakdang pamantayan bilang paglalapat ng natutuhang kaalaman, kasanayan, at pagpapahalaga. Dati may mga acquisition lesson. Naalala niyo ba? Yung acquisition lesson, yung pagpapahalaga. May bahagi ng ating pagpapahalaga na pagpapahalaga. Aral na ng fiction. Ayun yun. Sige. Mga oo. Next, nilalamang pamantayan at mga kasanayan sa aralin. Mga layunin pang pagkatuto sa unang araw. May mga layunin pang pagkatuto na kahanay na ang gagawin sa unang araw pala. Ano ang gagawin mo sa unang araw? Si Ma'am Corazon. Na ibibigay ang mga natuklasang kaalaman sa parabola, totoo sa buhay. Pangalawa, natutukoy ang kasing kahulugan ng mga natutuhang salita sa binasa. Mga magkasing kahulugan. May mga halimbawa pa kayo ng mga salitang magkasing kahulugan? Ganda. Ganda. Marikit. Oh, yan. Pag maganda ako, pag ako pa rin. Wala ka lang sa akin. Sige, sunod. Ito pa. Nagagamit ang natuklasan o natutuhang salita sa pagbuo ng pangungusap tungkol sa paggawa ng mabuti o pagtulong sa kapwa. Diba? May ganyan na sila, diba? Oo. Sige nga. Try natin ulit si Sir Arnel. usapan natin? Alam mo, pagsisita talaga yung tinatawag ko. Talagang humilit ko na. Kasi, hahanapan mo na ako. Minsan nga ako na yung tinitingnan mo. Sige, sir. Sir, joke lang, sir. Number 4, namungkahi ng aksyon o solusyon sa mga suliraning batay sa totoong buhay tungkol sa Pinas. Ulit ng ulit. Hindi ko naman sinabi sa'yo na basahin ko. Sige. Okay. Huwag kang mag-alala, dito ako. Halimbawa sa number 3. Hindi, dapat hindi muna tayo, sir. Gamit ang Halimbawa, Matunghan na. Kanina sir, may isang uri. diba? May natutunan kang bagong salita, gagawin mo yun. Sige. Very good! Ano pa ka lang, sir? Thank you, sir. So, wala. Hindi ko. Balik. Balik. Number 3 na hindi ko lang araw na. Balik pa. Ikatlong araw na lang, ma'am. Forward mo. Kalahati. Yun. Pag may bagong daw salita na matutunan, ang gagawin ay nagagamit ito. Ibig sabihin, parang meron tayong word for the day. Diba? Pag sinasabi kong Mia Corpa,
Tatanggapin mo ba si Arnel? Hindi yan call pa. Research pa lang. Sorry. Sorry, ang ibig sabihin ay sorry. Sige. So, then, sa ikalawang araw, layo na, tatlong araw ka, ikalawang araw ka na ngayon. Ibig sabihin, sa susunod na araw pa tayo matatapos ito. Natutukoy ang pangyayari at pahayag sa parabola na nagpapakita ng kilos at katangian ng tauhan. Ito na yung anong bahagi ng kwentuhan ng parabola kung saan tinutukoy mo yung mga kilos o katangian ng tauhan. Halimbawa, sa kwento kanina, ano yun? Gabon sa Gabon, Samaritan. Gabon, Samaritan. O, kanina, di ba? Ano pa ang mga, paano mo ilalarawan yung katangian ng mga tauhan sa parabolang yun? Ha? Ang mga tauhan ay mga Israel na kulungan. Oo, simple. Doon kasi kaya Anong ang kilos ang Samaritan. ginamit? Very good, sina. Hindi na tindog, ma'am. Okay, doon sa kwento ay, ang guro ay magsasabi, so, ano napapansin niyo doon sa kwento? So, anong kilos ang kanilang ginamit? Batay sa, sa kwento, binabasa ninyo. Tungkol sa good Samaritan. Anong kilos ang ipinahayag? Sa bawat Sa tauhan, Very good. breakdown. Okay. Nakilalarawan ang katangian at kilos ng tauhan batay sa mga pangyayari at pahayag sa parabola. Katangian daw, bagay sa tauhan na nasa parabola. Kasama yan sa mga gawaing pampagkatuto ng ikalawang araw sa kwento o sa parabola. Okay. Ito pa, ikalawang araw, naiugnay sa sariling karanasan ang natuklasang katotohanan at realidad. I-base na po dito sa experience Hindi naman bago sa kanila yun kasi yun naman palagi ang ginagawa nila. Ang mahalaga lang naman dito ay yung larawa o ang kuha o forma ng bagong kurikulum na Banghay Aralin. Okay. Sa ikatlong araw, ikatlong araw na tayo. Natutukoy ang mga salitang naglalarawan mula sa mga pangungusap sa binasang parabola. Alam na natin kung ano ang gagawin sa ikatlong araw. Pagtukoy lang ng mga salitang naglalarawan. And then, naipaliwanag kung paano ginamit ang salitang naglalarawan sa binasa. Simple. Lord. Pangatlo, basahin lahat. Layunin ang panguri, payak at mailapit sa pagpapahayag ng paggawa ng mabuti at pagtulong sa kapwa. Okay. Number 4. Napakahalagaan ng pagtulong sa kapwa sa paglalarawan ng ginawang kabutihan sa buong linggo. Okay. Apat na araw na. Basahin. Number 1. Lahat ka rin. Nabibigyan kahulugan ang tekstong visual batay sa mga elemento nito. Okay. Iba talaga pag lahat sabay-sabay. Dahil marami kayo. At ang marami ay masayang bilang. Bakit? Marami kayo. Kung isa lang, malungkot na bilang. Bakit? Isa lang siya, wala siya kasama. Kaya ngayon, gusto ko munang i-enjoy natin ang ating self-break. Maraming salamat. Good afternoon, Ma'am and Sir. Natay, health break, 15 minutes.